Ang matalinong hari. Noong unang panahon, may isang hari na may 3 tapat na ministro. Gayunpaman, napansin ng hari na isa sa kanila ay hindi matapat sa pera at tamad sa trabaho. Ang problema, hindi niya matukoy kung sino sa 3 ang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya, gumawa ng plano ang hari upang malaman ang katotohanan. Isang araw, binigyan ng hari ang bawat ministro ng tig-iisang bag. Sinabi niya, "Dadalin kayo sa iba't ibang masukal na kagubatan. Ang inyong gawain ay punuin ang mga bag ng pinakamagagandang prutas na mahahanap ninyo. Mayroon kayong 1 araw upang tapusin ito." Ang unang ministro, na matapat at masipag, ay maingat na naghahanap ng sariwa at dekalidad na mga prutas sa kagubatan. Buong puso niyang tinapos ang gawain kahit mahirap. Ang pangalawang ministro, na tuso ngunit di gaanong masipag, ay nag-isip, hindi naman titignan ng hari kung magaganda o hindi ang prutas na dala ko. Kaya bakit ako magpapakahirap? Namulot lang siya ng mga prutas na nahulog na sa lupa, karamihan ay bulok o sira na. Samantala, ang ikatlong ministro, na tamad at hindi matapat, ay nag-isip ng ibang plano. Sabi niya, siguro timbang lang ng bag ang titignan ng hari, hindi naman ang laman nito. Kaya bakit pa ako maghahanap ng prutas? Puno niya ang bag ng tuyong dahon at bato. Sa pagtatapos ng araw, bumalik ang 3 ministro sa palasyo. Hindi binuksan o ininspeksyon ng hari ang mga bag, sa halip, inutusan niya ang mga bantay na ikulong ang 3 ng 30 araw. Wala silang makakain maliban sa laman ng kanilang mga bag. Ang unang ministro, na puno ng sariwa at masarap na prutas ang bag, ay maayos na nabuhay sa loob ng 30 araw. Ang pangalawang ministro, na bulok at sirang prutas ang nakuha, ay nahirapan. Napilitan siyang kainin ang mga ito, kaya nagkasakit at hindi na nakaligtas sa loob ng 30 araw. Ang ikatlong ministro, na tuyong dahon at bato ang laman ng bag, ay walang makain. Namatay siya sa gutom sa loob ng kulungan. Bago siya namatay, lubos niyang pinagsisihan ang kanyang katamaran at pagiging hindi matapat. Ang gintong aral sa kwento ay, ang kasipagan at katapatan ay nagdadala ng tagumpay at pangmatagalang gantimpala, samantalang ang katamaran at pagiging hindi tapat ay nagdudulot ng pagsisisi at kabiguan. Pinapaalala sa atin ng kwento na ang ating mga desisyon at aksyon ngayon ay may direktang epekto sa ating hinaharap. Kaya't palaging maging masipag, matapat, at iwasan ang mga madadaling daan o shortcuts sa buhay. Para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, at sa iba pang gintong aral, mag-subscribe na sa ating YouTube channel, at pindutin na rin ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga video.